Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang malalaking development na posibleng maghubog sa future ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa usapin ng air power at long-range strike capability. Una, ang balitang lumalabas mula sa South Korea na ang KF-21 Boramae ay napili na umano ng Philippine Air Force bilang susunod na multi-role fighter. At ikalawa, ang pag-unveil ng Estados Unidos ng isang bagong hypersonic missile para sa HIMARS, ang tinatawag na Blackbeard GL, na sinasabing swak na swak sa pangangailangan ng Pilipinas. Magkaibang programa, magkaibang armas, ba't parehong mahalaga sa tanong na ito? Handa na ba ang Pilipinas para sa mas seryosong external defense posture? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang balita. Ayon sa mga ulat mula sa Korean Defense Industry sources, napili na umano ng Pilipinas ang KF-21 Boramae ng Korea Aerospace Industries bilang panalo sa PAF Multi-Role Fighter Acquisition Project, na may target delivery window mula 2027 hanggang 2029. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of National Defense o sa Philippine Air Force, kaya malinaw, kailangan pa rin ng verification. Pero kahit wala pang final confirmation, mahalagang suriin kung bakit KF-21 ang posibleng piliin, at ano ang ibig sabihin nito para sa PAF at AFP modernization. Ang KF-21 Boramae ay isang 4.5 generation fighter jet, nasa pagitan ng 4th generation fighters tulad ng F-16 at ng 5th generation fighters tulad ng F-35. Hindi ito full stealth, pero may reduced radar cross-section, modern AESA radar, advanced avionics, at open architecture na pwedeng i-upgrade sa hinaharap. Para sa Pilipinas, mahalaga ang ganitong balanse. Hindi realistic ang bumili agad ng full 5th generation fighter dahil sa presyo, maintenance, at political considerations. Pero ang R.5 generation fighter ay sapat para sa air defense, maritime strike, at deterrence missions sa regional context. Kung ikukumpara sa kasalukuyang FA-50 fleet ng PAF, ang KF-21 ay isang quantum leap. Mas malayo ang range, mas malaki ang payload, mas advanced ang sensors, at mas malawak ang compatibility sa modern weapons. Hindi nito papalitan ng FA-50, sa halip, ito ang magiging high-end complement ng light combat aircraft. Mas mahalaga pa rito ang timeline. Ang delivery window na 2027 hanggang 2029 ay sakto sa maturity ng AFP Horizon 3, kung saan ang focus ay external defense at high-end capabilities. Ibig sabihin, kung totoo ang balita, may malinaw na long-term planning ang PAF. Ngayon, bakit Korea? Sa nakalipas na dekada, napatunayan na ng South Korea na isa itong reliable defense partner ng Pilipinas. Mula FA-50, frigates, corvettes, hanggang future submarines, consistent ang Korea sa delivery, financing, at after-sales support. At sa usapin ng KF-21, may posibilidad din ng technology cooperation at industrial participation, kahit limitado. Sa madaling salita, ang KF-21 ay hindi lang fighter jet, ito ay simbolo ng strategic shift ng PAF mula minimal deterrence patungo sa credible air power. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang development, ang mas tahimik pero posibleng mas disruptive, ang Blackbeard GL hypersonic missile ng Estados Unidos. Kamakailan, inanunsyo ng US ang pagdevelop ng isang bagong missile system para sa HIMARS at M270 MLRS. Ang pangalan, Blackbeard GL, develop ng defense startup na Castlion, na may suporta ng US Department of Defense. Sa unang tingin, parang pang superpower lang ito. Hypersonic missile, para sa Pilipinas. Pero kapag sinuri natin ang detalye, doon nagiging interesante ang usapan. Ang Blackbeard GL ay idinisenyo bilang cheap, mass-produced missile na may range na aabot sa 1,000 kilometers. May sarili itong guidance seeker at kayang tumama sa moving targets, kabilang ang maritime targets. At ang pinaka-critical, compatible ito sa existing HIMARS launchers. Hindi ito bagong launcher, hindi ito bagong doctrine.
Ito ay upgrade ng capability gamit ang platform na ginagamit na ng US at ng mga kaalyado nito. Ayon sa projections, ang Blackbeard GL ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 1/5 ng presyo ng legacy long-range strike systems. Ibig sabihin, hindi ito limitado sa iilang piraso. Ang layunin ay quantity with quality, isang bagay na mahalaga sa deterrence. Target ng proyekto ang live tests by 2026, completion by 2027, at mass production by 2028. Sa timeline na ito, malinaw na pasok ito sa parehong modernization horizon ng Pilipinas. Ngayon, bakit ito relevant sa AFP? Una, pag-usapan natin ang strategic geography ng Pilipinas. Ang bansa ay arkipelago na napapalibutan ng dagat, at ang pangunahing security challenge ay maritime. Sa West Philippine Sea, ang banta ay hindi fixed installations kundi mobile naval assets, coast guard ships, warships, at support vessels. Ang kakayahang mag-deploy ng land-based missile na may 1,000 kilometro range at kayang tumama sa moving targets ay nagbibigay ng anti-access, area denial effect kahit walang malaking navy. Hindi mo kailangang habulin ng kalaban sa dagat kung kaya mo silang i-hold at risk mula sa lupa. Ikalawa, tingnan natin ang US Defense Assistance Framework. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, EDCA, at lumalawak na defense cooperation, malinaw ang direksyon ng US, palakasin ang allies gamit ang US-made systems para sa interoperability at collective deterrence. Hindi ito ibig sabihin na automatic na bibili ang Pilipinas ng Blackbeard GL, pero malinaw na ang ecosystem ay tinutulak sa direksyong yun. Kung US-made ang launcher, US-made ang missile, at US-supported ang training at logistics, mas madali ang integration sa joint exercises, intelligence sharing, at combined operations. At sa political level, mas madaling ipaliwanag sa publiko at sa Kongreso ang pagbili ng US systems. Ikatlo, pag-usapan natin ang cost effectiveness. Isa sa pinakamalaking limitasyon ng AFP modernization ay budget. Kahit gaano kaganda ang capability, kung sobrang mahal, hindi ito sustainable. Dito pumapasok ang halaga ng mass-produced, lower-cost missiles. Mas mataas ang deterrence value ng maraming sapat ang performance kumpara sa iilang sobrang mahal. Kung totoo ang cost claims ng Blackbeard GL, nagiging realistic ang senaryo na ang Pilipinas ay magkaroon ng meaningful quantity, hindi lang symbolic capability. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang balita. Ang KF-21 ay tungkol sa air dominance at air defense. Ang Blackbeard GL ay tungkol sa long-range land-based strike at maritime deterrence. Magkaibang domain, pero parehong bahagi ng iisang strategic shift, mula reactive defense patungo sa credible deterrence. Hindi ibig sabihin nito na naghahanda ang Pilipinas para sa digmaan. Ang ibig sabihin nito ay naghahanda ang Pilipinas para maiwasan ang digmaan sa pamamagitan ng malinaw na capability. Sa modern warfare, ang deterrence ay hindi lang lakas, ito ay kakayahang magpahiwatig ng seryosong consequence. Sa huli, mahalagang tandaan, wala pa tayong opisyal na kumpirmasyon sa KF-21, at ang Blackbeard GL ay nasa development pa lang. Pero ang direksyon ay malinaw. Ang AFP modernization ay papasok na sa mas komplikado, mas teknikal, at mas strategic na yugto. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung anong armas ang bibilhin, kundi kung handa ba ang Pilipinas na panindigan ang responsibilidad na kaakibat ng mas malakas na depensa. Dahil sa bagong security environment ng Indo-Pacific, ang pinakamahal na pagkakamali ay hindi ang maling pili, kundi ang hindi paghahanda habang may oras pa.